All this is for your benefit. Lahat ng nangyayari nito ay para sa iyong kapakanan, so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Kaya pa, no? Nangyayari sa buhay mo yan, sapagkat maraming tao ang maaabot at ito ay magtutulak ng maraming pagpapasalamat sa kapulihan ng Diyos. Sister Carla, dahil sa testimony nila, nakita mo ang pagpapasalamat sa Panginoon, pagkamat ay hindi dumanas ang karanasan nila. At ilan kaya ang nakarinig ng mga testimony na sasabihin, purihin ng Panginoon. Kasama ko ako doon habang nakukuha ako doon sa likuran. At bakit po, mga kapatid, pagpatuloy ng talata, therefore, we are too smart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Ito po, maganda ko. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Achieving for us an eternal glory. At sabi ko sa last verse, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Ang hirap mo makakalitan mo. Tumitingin ka sa mga bagay na hindi mo nakikita. Ang hirap tingnan ng bagay na hindi mo nakikita. Basta. Pero ang sabi ko dito, for what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ang ganda mo, ano? Yung nakikita mo ngayon, yung damit niya, Brother Kurt, ano ka sabihin nila? Lilipas yan eh. Pero yung hindi mo nakikita, yan ang permanenting bagay. Ngayon hapon mga kapatid, habang inaawin ni Brother Alvin yung Pilot Faithful, nagpa-flashback sa aking memory, Sister Glory. Nauna ko marinig itong awit na ito ng Advent Singers na natawagan. Tayo kaya pag dumating ang Panginoon, may daratanan nila. Mga kapatid, konti na lang ng minuto. Kanina sa panahon ng aking Sabbath sermon, ang sabi ko, we are in for a great Sabbath. Tayo ay pumaharap sa isang naglagay ng nakilang araw ng Sabbath. Pero hindi ko inakala, Sir Mel, na I would be in for a great Sabbath. Testimony po mga kapatid. Bago ko makyat sa araw ng Sabbath School, sabi ng isang dyan sa akin, Mother Alex, pwede ba kitang makusap? Tapos sabi ko, Sir Jeff, akyat ka ba? O aakyat ka? Sabi ko, Dad, mamaya na lang po pagkatapos. So ang sabi ko ngayong umaga, we are in for a great Sabbath. Pagbaba ko mga kapatid, bago mong second service, sunod din sa Diakono. Sabi niya sa akin, Brad, pwede ba kitang makausap? O sige po, pagbasa ako po'y sanay sa mga kakausapin na gano'n. Simpleng tugon. Brad, sa tayo pwede mag-usap. Hanap kami ng lugar. Nakita ko namin yung likuran. At ang sabi niya sa akin, Sir Alex, ayokong gumanap ng ulit mamaya na may sama ng loob. Simple lang, regular na ginagawa niyo sa headset. Oh God, bakit ba naman yan? Ang sabi sa akin, umiyak, Sandal Alex, ayokong marap ng sama ng loob. Kasi kanina ba? Ang sabi niya sa akin mga kapatid, masama ang loob sa iyo, Brad Alex. Natawa kayo mga kapatid, pero ako naman ko. Sarang Diakono, lumapit sa akin, ang sabi niya, ayokong gumanap sa tungkulin na may sama ako ng loob. Siya po'y humiyak mga kapatid. Ang sabi niya sa akin, Brad Alex, sumama ang loob sa iyo na nalang Sabado.
Naiyak din ako. Niyakap ko siya. Ang sabi ko, kapatid, patawarin mo. Meron pa rin akong makahinaan sa buhay ko. Hindi pa rin tapos ang Panginoon sa akin. May kagagapan pa rin ako. Kami po'y nagyakaw sa kanya. Sabi niya, Brother Alex, basta. Sabi ko sa kanya, alam niyo po, since that day, iba lang na ito sa kanya. Kakaiba siya. Nilapitan niya ako para sabihin, ayoko maglingkod sa Panginoon na hindi ko naihingi ng tawad itong dalaga. Sabi ko, kapatid, ako humihingi ng tawad sa iyo. Lebran, ako at ang Diyos. Bakit ko pinabanggit sa inyo mga kapatid ng mga bakit ko kinukwento? Nag-flashback sa aking isipan yung kay Dwight Nelson. Ang sabi niya, hindi naman alam ito ng kapatid. Hindi naman alam ni Mark Kennedy na may professional jealousy ako sa kanya. It's between me and my God. Anong pakialam niya? Bakit sa akin gano'n? It's holding me back. Hindi ako mapaglingkod sa Diyos ng lubusan sapagkat alam ko na mayroong dagdag para ako'y pagtubayan ng Diyos. Nakita ko yung kapatid kanina mga kapatid. Sincere, lumapit sa akin. Hindi siya nagkatala. Ako nagkatala. Ang sabi niya, ayaw ko maglingkod. Ayaw ko gumanap sa gawain. Meron akong sama ng loob sa Panginoon. Mga kapatid, ayaw kong mawala yung spirito ng Thanksgiving. Maraming panahon natin na-exercise, na-celebrate. Gusto ko maging makahulugan nito sa atin dito po sa Manila Church. Nabanggit ni Brother Gary kanina. Sa final, tayo pa rin magkita-kita. Brother Gary. Ano mo ibig sabihin nun? Nung ginagawa ko yung church, pagkatapos ng araw na yun, hindi pa matatapos. Basta sa final, tayo pa rin magkikita. Nung matapos na yung church, sabi natin, basta sa finance, magkita-kita pa rin tayo. Tapos na ang church, anong finance na pinag-uusapan natin? Ang finance na pagdating ng Panginoon, merong daratnan dito sa Manila Church, mga bisita natin na handa na manahan sa langit. Ayokong matapos ang araw na ito na hindi natin nararamdaman na kinakausap tayo ng Diyos. Tulad ng kapatid kanina, mga kapatid. Nilapitan niya ako, hindi siya nagkatala. Ako ang nagkatala sa kanya. Pero nilapitan niya ako, alang-alang sa Diyos. Not for me, not for the elders of the church, kundi sapagkat gusto niya mag-ingkol ng tapat sa Diyos. Ngayong hapon, mga kapatid, sana wag lumubog ang araw na kung meron man po sa ating mga buhay, sa ating mga karanasan, na meron tayong tampo, meron tayong sama ng loob, hindi ba pwedeng lagap natin sa paanan ng Diyos? Ano ang handog mo sa Panginoon ngayong Thanksgiving? Brother Alex, naglagay ako ng gift kanina umaga. Actually, yung regalo ng anak ko, ako pa rin pumiling, nagay ko dyan eh. Hindi yun ang tanong ko, mga kapatid. Nagbigay ako ng cash. Kaya nga yung Thanksgiving offering nyo, umabot ng 34,000 eh. Kasama ng pera ko dyan. Pero habang nakaupo kanina, mga kapatid, binabalik ako yung Psalms 51. Ang sabi ko dito, verses 16 and 17, you do not rely in sacrifice, for I will bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. The sacrifices of God are a broken spirit,
a broken and contrite heart, O God, you will not despise. This Thanksgiving Day, my dear brethren, ano ang kaloob mo sa Diyos? Ang sabi niya, puso mapagpakumbaba, puso na batbara, hindi tatanggihan ng Panginoon. Mga kapatid, I want this church to be prepared for the coming of Christ. Yan ang layunin ng inyong mga elders. Bagamat may sarili kaming mga kahinaan, mga kapatid, I don't want to be the reason bakit ang iglesia nito ay hindi haharap sa Panginoon. Ayaw po natin, mga kapatid, dahil namumunti natin tampo sa mga ng loob. Hindi makakarating ang aking kapatid doon sa langit. I was in for a great Sabbath, Sister Mel. And I don't want to miss the lesson na naranasan ko kanina umaga. And I look at this brother, never the same again. Sana mga kapatid, bago lumubog ang araw, ngayong araw ng pagpapasalamat sa ating Diyos, mabuksan ang ating mga puso, walang anumang magiging hadlang para ako'y mapaglingkod ng lubusan sa ating Diyos. Yung inapit kayo ni Brother Alvin na iglesia nito ay masusumpungan na matapat pagdating ng ating Panginoon. Kumakato ang Panginoon sa ating mga puso. Huwag natin tanggihan. Maliit na bagay ang gusto niyang ilaga natin sa kanyang paanan para iglesia nito ay sama-sama. Sabi ni Dwight Nelson, we will not have this revival and reformation without them. Mga kapatid, hindi tayo pupunta sa langit na tayo natin. Kasama natin silang lahat. Huwag nating hayaan na mabagay ito maging hatnan para sila man ay mahal.